Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Aisain Montero. Ngayon ay aking ibabahagi sa inyo kung bakit mahalaga ang pragmatics sa epektibong komunikasyon. Ang pragmatics ay tumutulong sa atin na maunawaan kung papaano nagbabago ang kahulugan ng isang pahayag depende sa sitwasyon, tono at intensyon ng nagsasalita. Halimbawa, ang simpleng pangungusap na, "Ang galing mo naman," ay maaaring papuri o nangungutya. Depende sa tono na nagsasabi at konteksto. Sa pamamagitan ng pragmatics, natututo tayong gumamit ng wika ng mas epektibo, maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at mapanatili ang maayos na kaugnayan sa iba. Pangalawa, ano ang epekto ng di-verbal na komunikasyon sa pragmatikong kahulugan ng usapan? Bukod sa mga salita, may malaking epekto din ang verbal na komunikasyon. Sa pagpapakahulugan ng isang mensahe, ang ekspresyon ng mukha, galaw ng katawan, distansya sa kausap, at tono ng boses ay maaring magpapalakas o magpabago sa kahulugan ng ating sinasabi. Halimbawa, kung may isang taong nagsasabing, "Ayos lang ako," ngunit may malungkot na mukha at mahinang boses, mas maunawaan natin na hindi siya ayos. Bukod dito, ang tamang paggamit ng di-verbal na komunikasyon ay maaring makatulong sa pagpapalakas ng ating mensahe. Halimbawa, ang pagsasalita ng may kumpiyansa at malinaw na kilos ay nagpapakita na pagiging tiwala sa sarili at maaring makaapekto sa paraan ng pagtanggap ng ating kausap sa ating mga sinasabi. Sa kabuuan, parehong mahalaga ang pragmatics at di-verbal na komunikasyon sa epektibong pakikipagkausap. Ang pag-unawa sa pragmatika ay tumutulong sa atin na iparating ng tama ang ating mensahe batay sa konteksto, habang ang di-verbal na komunikasyon ay nagpapalalim sa ating pag-unawa sa ating damdamin at intensyon ng kausap. Sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng dalawang ito, mas magiging malinaw, epektibo at makabuluhan ang ating komunikasyon sa iba. Hanggang dito na lamang ako, naway may natutunan kayo sa aking ibinahagi, at maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli.